Hello mga ka-business! So, ako si Rocky. Ito yung first ever vlog ko kung sakasakali. So, i-share ko sa inyo kung bakit ba ako nag-decide na magtindahan after ko sa corporate world, which is mga 10 or 12 years ako na nagtatrabaho as an HR sa isang Japanese company in Cavite and in Lipa. So, later on, isasabihin ko sa inyo kung bakit ba ako nag-decide. Pero as of now, ikukwento ko muna sa inyo ang history. So, nag-start akong mag-sari-sari store way back October of 2018. Pero, mga year ng 2016, parang naiisip ko na. Kasi nga, may mga pinagdadaanan ako noon. Which is, ikukwento ko sa inyo on the later part of this video. So, ibang video na yon kasi baka kasi medyo magkaiyakan tayo dito, mahirap na. So, ayun nga, by October 2018, nag-decide kami, or kami mag-asawa, na mag-put up na ng mini sari-sari store dito sa bahay. Kasi nga, parang, eto na yung right time, kumbaga. So, tamang-tama din naman nun kasi nagro-road widening. Kasi kung inumpisahan ko siya ng 2016, lagot ang negosyo. Kasama sa road widening ang ipapagawang tindahan, maglalahong parang bula ang pinaghirapan. So, yun nga, nag-start ako ng 2018. Ang puhunan ko lang noon ay 50,000. So, sa 50,000 yun, medyo mura-mura pa noon ng mga paninda. Paunti-unti. Ang inuna ko muna ay yung mga basic needs, which is mga bigas. Ang bigas ko nga lang noon, kung matatandaan ko, parang 25 kilos lang. Isang sako lang talaga at isang brand, Sinandomeng. Which is, binibenta ko lang siya noon, noong 2018, ng 43 pesos. Ayun, nagsimula ako sa kalahating sakong bigas, which is 25 kilos. Mga dilata, corned beef, sardinas, noodles, cup noodles, shampoo, asukal, kape, asin, ano pa nga ba, mantika, basta mga basic lang. Pero ang good thing nun, meron akong tindang imported na alak. Yes po, kasi noong mga panahon yon, mabenta dito talaga ang Black Label, which is brand Johnny Walker. Tama ba? Hindi ako nagkakamali. Pero hanggang ngayon naman may tinda kami, kaso hindi na ganun kalaki. Kasi medyo ang mahal na rin talaga mga kanegosyo ng mga alak ngayon. So, kumbaga, kung ano na lang yung fast moving sa amin, yun na lang yung dinadamihan namin ngayon. Pero hindi rin naman kami nagpapawala ng Black Label, siguro mga dalawa or tatlong boxes. Tapos nag-add na rin kami later on ng Heineken. Pero syempre, meron din naman kami mga ordinary brand na dito, San Miguel, yung Gin, Red Horse, Pilsen, Lights, Soju, meron din kami pero pa konti-konti lang. GSM Blue, meron din naman. So yun nga, balik tayo, 2018, nag-start na kami mag-asawa. Talagang yung una, talagang ang sabi ko lang noon, maka 1,000 lang ako nabenta sa loob ng isang araw. Napaka-thankful ko na. Kasi doon, dito sa pwesto ko, malapit kami sa elementary school. At talagang siguro mga 1 minute walk lang, nasa elementary school ka na. Tapos meron din kaming katabing maliit na tahian na ang mga nagtatrabaho ay stay in. So talagang nandun, kasama na rin nila yung mga pamilya nila. So talagang kailangan nila ng everyday na bigas, yung everyday na necessities or kailangan nila sa araw-araw. So parang nilakasan ko na talaga yung loob ko. Nag-start na kami magtindahan nga noon instead. Sa una talagang struggle kasi parang may tindahan kasi kaming, bali, tatlo kaming may tindahan dito, pang-apat na ako. Syempre sila matatagal na, as in matatagal na. Malalaki na rin yung tindahan nila. So ako parang ang struggle ko ay, mabibentahan ba ako? Mabibilhan ba ako? Pero talagang pag may tindahan ka, hindi po pwedeng hindi ka mabibilhan sa loob ng isang araw. Kahit maliit pa yan, hindi pwedeng hindi ka mabibilhan. So ang ginawa ko nun, parang ang first time ko na benta ko, parang 600 lang. So, ang ginawa ko nun, inipon ko muna si 600 kasi medyo puno pa naman ng tindahan ko kasi nga ka-open ko lang. Along the way, nagdagdag ako ng mga pakulang-kulang ko na paninda, nagdagdag ako ng mga cases ng beer. Pero talaga nung 2018 to 2019, malakas ang tinda kong alak. Yes po, yun po talaga ang number one ko na panlaban sa mga katabing tindahan ko. Kasi, syempre yung asawa ko, may mga kakalala din naman siya. Nagpapainom kami dito.
Pero hindi naman yung inom na hindi namin kakilala. Mga main, ang customer lang namin ay mga kamag-anak ng mister ko. Kasi pareho kami taga dito. Iisang barangay kami nakatira. So, ang main customer namin, yung mga pinsan niya, yung mga kapatid niya. Yun, kaya medyo talagang mabilis sa akin ang alak noon. Which is mga imported na alak pa. Yung mga Black Label, Double Black, Heineken, yun yung talaga Fundador. Yun ang mga fast moving sa akin noon. Pero later on, medyo kasi nga nagmamahal na siya, medyo nagiging wais na rin yung mga tao, nalilesen yung pagbili-bili nila. Pero may bumibili pa rin naman. Tapos, natatandaan ko noon, may magte-text sa asawa ko, magtatanong taga ibang lugar. Medyo nakilala na rin kasi kami na nagtitinda kami ng imported na alak, which is mababa, malaking baba, kesa sa presyo sa grocery or sa supermarket. Kasi direct kami kumukuha sa SNR, hindi nga rin kami kumukuha dun sa nagdadaang rasyon dito kasi medyo mahal talaga. So dumidiretso kami sa SNR o kaya sa Landers. Yung SNR dito siguro mga from here, may shortcut mga 20 to 30 minutes. So yung 700 na membership namin sa SNR, ang dali-dali namin siyang nakukuha. Yun nga. Tapos talagang pag pumunta kami sa SNR, nagdadala na rin kami ng mga imported na chichirya, mga Pringles, pampulutan na rin. Yung mga pangpreto na squid balls, bumibili na rin kami sa SNR kasi yung mga pareho-pareho talaga namin dito. Although Filipino naman, tsaka kamag-anak naman namin, ay hindi naman madatong, kumbaga well off. Masasabi natin well off. Yun nga. Tapos, yun nga ang first ever na benta ko, yung talagang benta lang dito sa sari-sari store ko noon kasi hinihiwalay ko yung benta ng alak kasi iba yung puhunan noon. Ay 600 pesos lang, I think. Pero yung alak ko talagang sa loob ng isang linggo siguro, umuubos ako ng isang kahon na Black Label. Yun po, kaya medyo maganda-ganda yung bentahan namin ngayon. Noong 2018 to 2019. So, yun nga po, pero ngayon naman, medyo masasabi ko na nakikilala na rin yung tindahan ko. Medyo kaya ko na rin magbigay ng presyong wholesale, pero konting wholesale sa sigarilyo lang. Kasi yung sigarilyo naman kasi, ay, kumbaga dinideliver sa akin, hindi na ako gagastos pagpunta ng palengke o pagpunta ng grocery store para lang bumili. So, kaya ko siyang ipresyo ng wholesale per pakete. Pero pag tingi-tingi, ay SRP po tayo kasi syempre, medyo mahal ang puhunan ni sigarilyo. Pero pag pakete at ay yung mga bumibili sa akin, sasabihin na paninda din nila. So, presyong wholesale po ako. Tapos yung mga iba naman, actually, hindi na ako masyado namimili ngayon sa grocery kasi may mga dumadating dito ng mga ahente. May ahente ako ng Jack and Jill, may ahente ako ng South sa Pansit Canton, may dumadaan dito. May dumadaan dito mga ganitong chichirya, yung parang eto, sa mga bituka kung tawagin, may dumadaan ganito. May dumadaan ganito. Klaseng paborita, ayan, padulos, which is made from lipa. Napakasarap. Mga taga-lipa, bekena naman. Ayun. So, yung tindahan ko nga pala ay located sa Santo Tomas, Batangas, Barangay San Juan. So, along the highway lang kami. Kung pupunta ka ng Bicol, hindi ka lalagpas sa amin. So, Maharlika Highway, going to Manila, lalabas ka lang, ayan na si bus. Lalabas ka lang, nandyan na si jeep. Hindi na kailangan mag-tricycle, hindi na. Talagang napaka-convenient. 2 minutes, nandun na ako sa Pure Good. 2 minutes din, nasa bilihan ako ng mga frozen goods, which is isa rin sa mabenta sa akin. Kaya, no need na medyo magtaas pa ako ng presyo. Kumbaga, carry bells na. Carry bells na yung mga palima-limang pisong patong sa frozen goods, sa dilata, okay na yun. Kasi, ano naman fast moving naman, kumbaga, makukuha mo kaagad yung puhunan mo doon. So, kung nagpapautang ba ako, yan ang tanong. Opo, pero may limit. Kasi nga, katulad nga po na sabi ko kanina, meron po ditong tahian, which is ang sweldo nila ay lingguhan. Kasama po nila yung pamilya nila. So, talagang hindi maaaring hindi sila magbibigas, hindi maaaring hindi sila gagamit ng sabon. Yun po, opo, nagpapautang po ako, pero may limit. For example, si isang tao or si isang pamilya may utang na sa akin 1,000, hanggang doon lang yung ceiling nila. Alam nila yan.
pag mahina yung kita nila, kasi nga lingguhan sila, alam na nila kung magkano sasalduhin nila sa loob ng isang linggo. At dumating si Sabado, which is yung talagang araw na salduhan nila, at the same time, sweldo ko rin, charing, kasi nga magbabayad sila sa akin. Dumating yung araw ng Sabado at medyo mahina yung kita nila, kumbaga magbabalanse lang sila, alam nila yon, sinabi ko yon at batas ko yon, na pag malaki pa yung natira, pasensya na, sa susunod na linggo, hindi ko na muna kayo mapapautang. Ganun po ako magpautang. Tsaka pag alam kong bagong salta or bagong empleyado lang dito sa tahian, hanggang 300 lang talaga ang kaya kong ipautang. Which, dahil kung ano man ang mangyari, sa halagang 300 pesos, hindi siya, kumbaga, madali ko pa siyang makukuha, madali ko pa siyang masasamgot. Pero yun po, alam po ng mga customer ko yun. Hindi po ako nagpapautang ng sigarilyo. Number 1 rule. Kasi napakamahal ng, napakamahal ng, ilalabas mo pera pag bili mo ng sigarilyo kasi ang isang pakete pa lang nasa 1.5 na. Kung mautangan ako ng isang kaha, which is 155 ang presyo, or 157 ko ibinibigay pag wholesale, medyo masakit na sa bulsa ko yun. Kasi ang hirap ko na siyang kitain. Load, hindi rin po ako nagpapautang. Yes po, kasi ang load ay isa sa mga fast moving ko. At may ahente din nga po pala ako sa load. Smart and Globe meron po. So hindi ko na kailangan pumunta ng 7-Eleven or any convenience store para lang magpa-load. Magte-text lang ako kay kuya. Nandyan na kahit alas 9 ng gabi, magte-text lalo na sa Smart. Nako, shout out ang mga taga North Gem. Napakabait po ni Kuya Ramon, yung ahente ko ng Smart Load. Doon na rin po ako nagpapa-cash in sa Paymaya ko. Yes po, may Paymaya po ako, may GCash din po. Later on po, i-discuss ko po sa inyo kung paano po ang ginagawa ko para po makita ko kung kumikita ba o hindi ang aking mga online business, ang aking mga online payment or yung mga GCash nga at saka Paymaya ko. Meron din po akong Xerox, meron din po akong printing job, meron din po akong online PSA, nag-aano din po ako ng birth certificate at Senomar. At the same time, gumagawa rin po ako ng schedule para kumuha ng NBI at police clearance. Yes po! Kasi nga po ay dati ako sa corporate world, kaya alam ko po ang mga ganyang bagay. Yes po. Kaya po, sabi ko, bibili ako ng printer, which is nabili ko siya, ayan pa, July 21, 2019. Ito po.